Let us open our Bible on Isaiah chapter 6, verse 8. Praise the Lord. Also I heard the voice of the Lord say, Whom shall I send, and who will go for us? Then said I, Here am I, send me. All right. Ang Diyos nga buhi, gamhanan sa tanan, nagatawag og nagakinahanglan og mga katawhan nga iyang ipadala og iyang sugoon. Ang Panginoong Diyos na buhay ay nagsasalita, sino ang kanyang ipapadala? Sino ang kanyang ipapadala para sila gagawa kasama nila? Now, ano pala ang gawain ng Diyos? Bakit kailangan niya ng tao? Bakit kailangan niya ng instrumento para sasama sa kanyang gawain, para ipadala niya sa sanglibutang ito? Kasi nandoon na siya sa langit eh. Minsan pumunta na siya sa sanglibutan at bumalik na siya doon saan galing at babalik siya. Habang di pa siya bumabalik, pangako niya yan na bago matapos ang mundo, kailangan meron siyang ipapadala na mga manggagawa. Now, pag sinabing ipapadala, hindi lang preacher. Kahit nagmamaterial ka, pag nagpagamit ka ng Diyos to support the work of the ministry, pwede kang ipadala ng Diyos. Tingnan mo dito sa Bible. Joseph was not a preacher, but he was sent by God over Egypt. Pinadala siya para gamitin siya ng Diyos, i-accommodate ang clan kahit pa man ni Jacob doon sa Egypt at doon sila magrami. Ang kailangan lang niya is ang Spirit of God nandyan sa kanya. Ganon din sa buhay natin. Kanina pinakinggan ko yung Revelation. Simple lang ang Revelation, maikli lang. Sabi ng ating Panginoong Hesukristo, alam nyo na, narinig nyo na ang lahat ng aking kautusan, ang lahat ng aking inuutos sa inyo. Gawin nyo lahat yan. At ang pagsunod, ang pinaka-importante na aking makita sa inyo para gagamitin ko kayo, sasamahan ko kayo, i-bless ko kayo. Huwag nating maliitin ang pagpagamit ng Diyos sa Diyos. Huwag nating maliitin yan. Do not small ang pagpapagamit ng Diyos na maging kabahagi ka sa paggawa ng gawain ng Diyos. Maliban na you will inherit the kingdom of God, dito sa sanglibutang ito, you can bless you, or He can bless you extraordinarily. He can bless you more than what the people can do. Hindi basta-basta. Tingnan mo ang mga anak ng Diyos, how God blessed them. Abraham, Shadrach, Meshach, Abednego, Daniel, Joseph, David, from rag to riches. Pero may purpose para sila gamitin ng Diyos according sa gusto ng Diyos ipapagawa nila. So ganoon din sa buhay natin, ang pinapadala hindi lang preacher. Hindi kayo makarinig ka lang sa gospel, God said, whom shall I send? Who will go for us? Tapos ini-exclude mo na yung sarili mo. Para lang yan sa mga pastors. Para lang yan sa mga preachers. No. Para yan sa lahat. Para yan sa lahat. God can send you out. God can use you for His purpose, for His glory, for His ministry. Praise the Lord. Si Moses, nung siya tinawag ng ating Panginoong Diyos na ipapadala siya doon sa Egypt, marami siyang dahilan. Kay slow to speak siya, kay nga siya, pero hindi yan naging dahilan. Pag ikaw ay padala ng ating Panginoong Diyos, you will surely succeed. Magkakaroon ka talaga ng successful mission. Kasi hindi naman ikaw ang mag-isip sa dapat mong gagawin. Hindi naman ikaw ang magpaplano sa dapat mong gagawin para magawa mo yung gawain ng Diyos. Ida-direct ka ng Diyos. Kaya yung mensahe ng Revelation,
Obedience. Bakit obedience? Para hindi ka marumihan. Bakit obedience? Para hindi ka maimpyerno. Bakit obedience? Para diringgin tayo ng Diyos. Bakit obedience? Para maging ihimplo tayo sa mundong ito. Tama yung testimony ni Sister Rose Butwasan, na habang palayo-palayo siya magsimba, daming dumating na problema. Daming dumating na kalumbayan. Daming dumating ng kahirapan. Ngayon naisip niya, sinubukan niyang magsimba dito araw-araw dahil walking distance man lang. Na-feel niya. Comforted siya. Provided siya. Meron siyang peace. Meron siyang joy. Meron siyang assurance. Meron siyang readiness, kahandaan. By life or by death, maggira man sa sanglibotang ito, doesn't matter. Praise the Lord. Na ang importante talaga, obedient tayo na mga anak ng Diyos. Kaya si Moses, sinubok niyang magdahilan, sinubok niyang reason out. Tayo, ganun din minsan. Nagdadahilan tayo, nagre-reason out tayo. Pero sabihin ko po sa inyo, ang kailangan lang ng Diyos, itaas mo lang yung kamay mo. Sabihin mo lang, here I am Lord, use me. Here I am Lord, send me. Kung saan man ako ilagay, sa part of your body, here I am Lord, use me. Tingnan mo si Moses, wala siyang nagawa. Bakit? Basahin natin. Exodus chapter 4, 10 hanggang 13. Praise the Lord. And Moses said unto the Lord, O my Lord, I am not eloquent, neither heretofore, nor since thou hast spoken unto thy servant, but I am slow of speech, and of a slow tongue. And the Lord said unto him, Who hath made man's mouth, or who maketh the dumb, or deaf, or the seeing, or the blind? Have not I the Lord? Now therefore, go, and I will be with thy mouth, and teach thee what thou shalt say. And the Lord said, and he said, O my Lord, send, I pray thee, by the hand of him whom thou wilt send. Ayan. Nag-agree na si Moses. Sabi niya sa last verse, and he said, O my Lord, send, I pray thee, by the hand of him whom thou wilt send. Ipadala mo na, Panginoon, kung sino yung gusto mong ipapadala. Pumayag na siya. Sabihin mo, wala akong pera. Siya ang may-ari ng gold and silver. Hindi ako magaling mag-speech. Ang salita niya ilalagay sa bibig mo. Hindi importante yung enticing words, wisdom, magaling ka mag-English, magaling ka. Kailangan pa ang mga tao magbasa ng dictionary para maunawaan nila yung sinasalita mo. Gumagamit ka ng maraming mga vocabulary, gumagamit ka ng maraming mga words na mahirap intindihin para sabihin, bookworm ka, magaling ka magbasa ng libro, knowledge ka, no. Hindi enticing words of man's wisdom ang kailangan ng mundo. Power of God. Praise the Lord. Para yung faith nila hindi manalig sa wisdom ng tao. Ngayon, pag ikaw naman din ay nasa apostleship, yung spiritual ka, kasi ikaw yung nasa head ng category ng body of Christ. Of course, Christ is the head. Pero naglagay ang Diyos ng pinakauna na magganap ng kanyang gawain, apostle. Paano tinawag ng Diyos ang kanyang mga disciples? Anong ginawa nila nung sila'y pumayag tawagin ng Diyos? Basahin natin. Matthew 4:20 hanggang 22. Praise the Lord. And they straightway left their nets and followed him. And going on from thence, he saw other two brethren, James the son of Zebedee, and John his brother, in a ship with Zebedee their father, mending their nets. And he called them, and they immediately left the ship and their father, and followed him. Yan. Pag nasa apostleship ka, or disciple, or apostle, pag pinapadala ka na ng Diyos, full-time ka. Hindi ka pwede mag-part-time. Bakit? Yung time mo na i-spend mo, kukulangin yan. Kailangan mo talagang tutukan yan. Napakaraming gawain ng Diyos.
But not necessarily na mag-serve tayo sa Diyos. If you are not a pastor, hindi ka na pwede magtrabaho. Like you are a prophet. It doesn't need for you to be full-timer. If you are a teacher, it doesn't need for you to be a full-timer kasi magtatrabaho ka. If you are a helper, kailangan may income ka, kaya nga helper ang tawag sa iyo. Ikaw yung nagtutulong, ikaw yung nagbibigay ng support sa gawain ng ministry. Yan. So lahat ng katawan ni Kristo, ang kailangan niya lang yung, Lord, here I am. Send me. Praise the Lord. Magtaas lang tayo ng kamay. I-offer lang natin yung buhay natin. Maging blessing ka sa iba. At ibibless ka ng Diyos sa sobrang blessing ibibigay sa iyo. At mag-ingat tayo kasi si Satanas, pag nakita niya magpa-prosper ang mga anak ng Diyos through obedience, hahanap yan ng loopholes, hahanap yan ng paraan. Paano ka makuha? Paano ka masira? Paano ka maputol sa paglilingkod sa Diyos? Paano ka ma-discourage? Kaya kailangan watch and pray. Kailangan tayo maging prayerful. Kailangan tayo maging watchful at laging obedient dyan sa ating Panginoong Jesus. So they left everything to answer the call of Jesus, to be His apostle, to be sent para ipadala sila ng ating Panginoong Diyos. Tingnan mo nung namatay si Jesus. Anong sabi nila? Bumalik sila sa nets. Akala nila tapos na ang term. Akala nila doon na ang katapusan kasi wala na yung master nila. Bumalik sila sa bag material. Wala silang kuha. Kahit ibis. Ibig sabihin yan, kontrolado lahat ng Diyos ang economy. Kontrolado lahat ng Diyos ang income ng buhay ng tao sa sanglibutang ito. Wala talaga. Sabi nga ng mga disciples, Lord, we have toiled all the night long. Even a single fish we do not catch. Wala kami. Pag sabi ng Diyos, okay, cast your net to the right side. Doon. 153 big fishes. Dami. Galing sa kanya yung blessing. Pero, nung sila ay nirevive na, tinanong na niya si Peter, Peter, lovest thou me more than this? 3 times niyang binalik, Yea, Lord, thou knowest that I love thee. So itong paglilingkod natin sa Diyos, it needs dedication. Itong paglingkod natin sa Diyos, it needs wholesome. Yung buong puso talaga. Kaya, kailangan yung ating, kung saan man tayo nilagay ng Diyos as body of Christ, gampanan mo. Huwag ka lang mawala sa Diyos. Magpatuloy ka. Mag-pray ka ng buong puso. Lord Jesus, kung hindi man ako pastor, saan man ako ilagay? Kung hindi man ako prophet, dito na lang ako sa helper. I-bless mo akong Panginoong Kristo. I will support the work of the ministry. Magsuporta ako sa gawain ng Diyos. So, ibig sabihin yan, gagamitin ka lang ng Diyos as His instrument. But kahit gagamitin ka lang ng Diyos, you enjoy the blessedness. You enjoy the glory of God. You enjoy the riches of God. Kasi pag sinabing, I will make you a blessing, look at Abraham, na sinabihan ng Diyos, I will make you a blessing. So, grabe yung blessing sa kanya, literally, financially, and above all, spiritually. Praise the Lord. Ay, grabe, hindi mo talaga masukat yung mga pagpapala ng ating Panginoong Diyos. Kaya, huwag na tayong magkaroon pa ng shadow of turning. Alam niyo, shadow of turning? Yung binibigyan pa natin ng pagkakataon ang kaaway na mahinto tayo, manghina tayo, tikman natin ang sanglibutan ito. Huwag na. Tama na yung mga karanasan natin nung unang panahon kung may karanasan man tayo. Praise the Lord. Tama na yun. So, importante yung the rest of our time na naiwan. Maikli lang buhay natin sa sanglibutang ito. Let us offer it to the will of God. No, basahin natin. 1 Peter 4, verse 2. Praise the Lord. That he no longer should live the rest of his time in the flesh to the lust of men, but to the will of God. Yan.
Huwag na tayo mamumuhay sa nalalabi nating oras o panahon para sa laman, para sa makalaman na pita ng tao, subalit sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Yan. Kaya maraming bad influence ngayon ang mundong ito. Kailangan marunong din tayong mag-protect sa ating katawan. Kailangan marunong din tayo mag-protect sa ating isip, sa ating puso, na hindi tayo madungisan. Para sabihin mo, pagsabi ng Diyos, whom shall I send? Who will go for us? To save the people of the world, to bless the people of the world. Pagsabi mo, Lord, here I am, send me. So yung rest of your time, yung maiwan mong time, ibigay mo na lahat sa kalooban ng Diyos. Hindi na sa masamang pita ng laman. Hindi na. Wala na yan. Praise the Lord. Mamuhay ka na malinis at banal sa mata ng ating Panginoong Hesus Kristo. Kaya minsan magtingin ako ng mga news feed. Dumadami na ngayong nagpapakasal ng mga babae, kapwa babae. Lalaki, kapwa lalaki. Sabi nila, hindi naman nanganganak yung bakla at saka kasama niyang lalaki. Hindi naman nanganganak yung tumboy kasama yung kanyang kapwa babae. Bakit rumarami sila? Kasi yung tumboy na pumapatol ng tumboy, maging tumboy. Yung bakla na pumapatol ng bakla, maging bakla. Contagious yan. Anong contagious? Makahawa yan kasi evil spirit yan eh. Kung hindi mo yan ilapit sa ating Panginoong Diyos, hindi yan mapuputol. Aalipinin ka yan. Kaya magpaka-strong tayo. Marami pa tayong ililigtas sa mundong ito. Here I am, Lord. Use me. Magpagamit tayo sa ating Panginoong Diyos. It doesn't matter anong pinag-aralan mo. Minsan, alam mo yung may-ari ng Anghel Puninaria. Si Anghel. Anghel ang apelyido talaga. Ano ang pangalan niyan? Pumunta ako ng Iloilo sa mga first cousins niya. Nag-service ako doon. Alam mo, Pastor, kilala mo yung Anghel Puninaria sa Davao? Opo. Dati, diyan kami lagi nagpapaservice sa patay. First cousin namin yun. Pero sa totoo lang, grade 3 lang yan. Natapos niya. Kami na mga pinsan niya, mga kapatid namin, may abogado. Mayroong doktor. Mayroong CPA. Pero, sabihin ko po, basta magpunta kami ng Davao, pag mag-blow out yan, mas mayaman pa siya sa amin. Kung ganyan ang takbo ng mundong ito, it doesn't matter anong natapos mo, sino ka, lalo't na sa Panginoong Diyos. Hindi kikilalanin ng Diyos sino ka. Basta malinis ka lang, obedient ka lang, ibibless ka ng Diyos, gagamitin ka ng Diyos. Praise the Lord. Basahin natin yan. 2 Timothy 2:21. Praise the Lord. If a man therefore purge himself from this, he shall be a vessel unto honor, sanctified, meet for the master's use, and prepared unto every good work. Malinis ka lang. Ang pinaka-qualification, sanctified. Malinis ka. Pag sinabing malinis, naniwala ka sa salita ng Diyos at obedient ka. Pag obedient ka sa salita ng Diyos, hindi ka gagawa ng karumaldumal o kasalanan sa harapan ng Diyos. Sa masamang pita ng mata, sa masamang pita ng laman at pride of life. Hindi ka gagawa niyan. So, therefore, ang buhay mo, maging clean vessel ka unto honor. Ngayon, kailangan pa ba makatapos ka ng kolehiyo? Kung makatapos ka ng kolehiyo, that's all right. But that is not the 100% qualification. Kailangan bang mababa lang ang grado mo? It doesn't matter. Basta malinis ka lang. Gagamitin ang lahat ng Diyos. Praise the Lord. Basahin natin yan. Pakibasa. All right. Isaiah. O dito tayo sa
Isaiah 52:11. Praise the Lord. Depart ye, go ye out from thence, touch no unclean thing, go ye out of the midst of her, be ye clean that bear the vessels of the Lord. Yan. Umalis ka lang sa karumihan, umalis ka lang sa kalikuan, umalis ka lang sa ungodliness, sa unrighteousness, lahat. Saan ba nahahayag yung righteousness ng Diyos? Sa Bible. Oh. Kung magbasa ka ng Bible, mababasa mo lahat yan. Ang tagal na kaya itong Bible. Yung King James Version, anong nakasulat dyan na establish ito? Napakatagal na po ito. Pero nakasulat na dyan ang mga karumaldumal. Nakasulat na yan yung kasamaan ng sanglibotang ito. Nakasulat na yan yung mga hindi makapasok sa langit. Old and New Testament. Nakaano na yan. So pag nagbasa ka ng Bible, nakinig ka ng Word of God at mabubuklat yung lahat ng righteousness ng Diyos, kung ano yung pinagbabawal niyang gawin at ano yung pinapagawa niya, gawin lang natin ng buong puso. Praise the Lord. Kasi ito yung maglilinis sa atin. Ito yung mag-sanctify sa atin. It doesn't matter kilala ka. It doesn't matter nakakulihiyo ka, nakagraduate ka, professional ka. Hindi yan ang qualification. It doesn't matter mababa yung aral mo. It doesn't matter. Basahin natin. 2 Timothy 2 verse 20. Praise the Lord. But in a great house there are not only vessels of gold and of silver, but also of wood and of earth, and some to honor and some to dishonor. Iyan. Ano itong malaking bahay na ito? This is the planet Earth. Ang sisidlan dito hindi lang ginto, hindi lang silver. Subalit, meron ding kahoy, meron ding earth. Kung bigyan mo ito ng classification, itong gold tsaka silver, medyo ano ito? Mataas na uri. Wood and earth, ito yung mababang uri. Kahit saan ka dyan, importante malinis ka. Kahit saan ka dyan, importante obedient ka. Kahit saan ka dyan, importante binigay mo na yung buhay mo, the rest of your time to do the will of God. Gagamitin ka ng Diyos 100%. At sinabi dito, some to honor and some to dishonor. What is vessel unto honor? Unto life everlasting. Ano yung vessel unto dishonor? Unto damnation. Bakit naging vessel sila unto honor? Hindi sila naglinis. Hindi sila umalis sa kasalanan. Hindi sila sumunod sa obedience, sa pinaunuutos ng Diyos. Kaya hindi pwede na hindi sila madungisan, hindi sila magkakasala. So maging ano sila, kahit gold ka pa, silver ka pa, wood ka pa, earth ka pa, kahit sino ka dyan, pag ikaw nagdungis sa sarili mo, maging vessel unto dishonor ka. Unto damnation, unto destruction. Pero kung nag-purge ka, naglinis ka, kahit saan ka dito, sa apat na yan, maging vessel unto honor ka, sanctified, meet for the master's use. Gagamitin ka ng Diyos. Praise the Lord. Pag gagamitin ka ng Diyos, huwag kang magmayabang. Huwag kang magmayabang. Bakit? Lahat ng binibigay natin na tulong sa gawain ng Diyos, saan ba yung galing? Pagtulog natin, kung hindi na tayo bigyan ng dagdag na hininga, hihinga pa tayo? Pagtulog natin, kung hindi na tayo bigyan ni Jesus ng buhay, mabubuhay pa kaya tayo? So siya yung nagbigay ng buhay, siya yung nagbigay ng resources. Then, honor God to your substance, kasi may kapangyarihan siya magkuha. If you do not honor Him, praise the Lord, kunin niyo yan lahat, pati ang buhay mo, kunin mo, pati ang kaharian ng Diyos, kunin sa buhay mo, lahat wala nang maiwan. Kaya napaka-importante, lagi tayong magsimba. May kasabihan, gusto kang magpunta ng langit, pero magpunta pa lang ng simbahan, hindi ka na makapunta. Langit pa kaya? Bakit? Ano palang meron dito sa simbahan? Ano pala dito meron sa sanctuary?
Dito tayo, ma-change ng Diyos from glory to glory. Dito tayo i-change ng Diyos from glory to glory. He is changing us. The same glory with our Heavenly Father. Dito sa Bible, may tinawag ang Diyos para maging chosen vessel niya, para gamitin niya sa kanyang purpose. Sino yan? Basahin natin Acts 9:15. Praise the Lord. But the Lord said unto him, Go thy way, for he is a chosen vessel unto me, to bear my name before the Gentiles and kings and the children of Israel. Wala nang iba, kundi si Pablo ito. Sino si Pablo? Persecutor. Sino si Pablo? A Pharisee. Isa yan na nag-a-against kay Lord Jesus Christ. Pinapatay nila under authority. Binigyan siya ng utos ng pinaka-high priest nila, chief priest nila na i-persecute ang mga followers of Jesus Christ. Pero paano siya tinawag ng Diyos na maging vessel of God siya for His use? Di ba binulag siya? Binulag siya ng Diyos. Kaya sabi ni Jesus Christ, in judgment, I came into this world so that they which see not might see, and they which see might be made blind. Bulagin ka na sa kasalanan. Bulagin ka na sa lahat ng namulatan mo na mga hindi mo alam, mali pala, kasalanan pala. At imumulat ka ng Diyos sa kaluwalhatian ng Diyos na isangyaw nimo, ipakita nimo sa mga tao nga buta pa sa kamatuoran. Kaya ang ginawa ng Diyos, nag-utos siya kay Ananias para mag-guide sa kanya, magturo sa kanya, para maging perfect siya na tao ng Diyos. Ganon din sa buhay natin. May ginagamit lang ang Diyos para i-perfect yung pagkatao natin. Paano gamitin ang Diyos? Yung salita niya, yun yung binibigay. Basahin natin yan. 2 Timothy 3:17. Praise the Lord. That the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. Yan. Ngayon, yung mga anak ng Diyos na ginamit niya para sa paggawa ng mga gawain ng Diyos to establish His covenant, to establish His temporal covenant, to establish His eternal covenant. Binibigay niya ito sa mga Levites na ginagamit ng Diyos. So anong ginawa ng mga Levites? Basahin natin. Malachi chapter 3 verse 3. Praise the Lord. And he shall sit as a refiner and purifier of silver, and he shall purify the sons of Levi, and purge them as gold and silver, that they may offer unto the Lord an offering in righteousness. Yan, gipurify niya ang sons of Levi. Purge them as gold and silver, that they may offer unto the Lord an offering in righteousness. Tayo, paano tayo ipopurify ng Diyos? Basa, 1 Peter 1:22. Praise the Lord. Seeing ye have purified your souls in obeying the truth through the Spirit unto unfeigned love of the brethren, see that ye love one another with a pure heart fervently. Malilinis tayo in obeying the truth. Kaya yung pahayag ni Jesus Christ noong June 16, obedience yun. Sabi ni Jesus, gagamitin ko kayo. Pagpalain ko kayo. Magsunod lagi kayo sa aking kautusan, sa aking lagda, sa aking mga tuntunin. Praise the Lord. Kaya kailangan natin laging mag-refresh sa ating brain, sa ating heart, sa ating ear, sa ating eyes, sa kanyang mga statutes, sa kanyang mga commandments. Hindi tayo magkalimot, hindi tayo ma-absent-minded. Minsan, nagising na lang tayo, lumayo na pala tayo. Nagising tayo, lumilihis na pala tayo. Nagising tayo, wala na, papunta na pala tayo ng impyerno. Kailangan mo nang gisingin. Awake. Awake. Yan ang sinasabi na gumising ang bawat isa. So, yun ang pahayag ni Jesus. Obedience, lagi ang gusto niya sa atin. Praise the Lord.
So sa obedience na yan, careful tayo. Anong careful? Mag-ingat na ma-maintain natin ang good works. Basahin natin. Titus 3:8. Praise the Lord. This is a faithful saying, and these things I will that thou affirm constantly, that they which have believed in God might be careful to maintain good works. These things are good and profitable unto men. You want good for your life? You want to be profitable to your life? Then, maintain good works. Be obedient. Be careful to maintain good works. Bakit inuutos ng Diyos sa atin yan? Para i-bless tayo ng Diyos. Para gamitin tayo ng Diyos. Mightily, miraculously. I-honor natin ang Diyos sa ating katawan. I-honor natin. Kaya nga sinabi diyan, he that is liberal shall be made fat. Yung mapagbigay para sa gawain ng Diyos, lalong tumataba. Lalong pinagpapala. Bakit? Siya yung source ng lahat. Kaya nga sabi nga ng Diyos, poor and rich, I made them both. Pobre, mayaman, ako gumawa sa kanilang lahat. Praise the Lord. So ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, if you are liberal soul, mapagbigay ka para sa gawain ng Panginoong Diyos. God will make you fat. Patabain ka ng Diyos ng kanyang pagpapala. Maging fruitful ka. Maging mabunga ka. Kaya yun ang pinipray ko kay Lord Jesus. Lord Jesus, kung hindi mo ako bigyan ng pamasahe magpunta ng India, hindi mo ako bigyan ng pamasahe magpunta ng Myanmar, kung hindi mo ako bigyan ng pamasahe magpunta ng Vietnam, na meron ng mga invitations doon, o meron ng mga proposals doon ng mga nakontak ko, I cannot reach those countries. So anong ibig sabihin yan? It depends upon God. Kaya ang obedience ang hinihingi niya sa atin para pagsabi niya, who will go for us? Whom shall we send? Kasabi ka, here I am Lord, send me. Pag ipadala ka ng ating Panginoong Diyos, the Spirit of God shall be with you. And He knows what is necessities. He knows what are everything na kailangan mo. He knows what miracle He must make para ang mga tao maniwala. Lahat alam na ng Diyos anong gagawin niya. So na-analyze ko yung June 16 na revelation. Obedience. Para gamitin tayo ng Diyos. So kung gamitin tayo ng Diyos, maging fruitful tayo sa gawain ng Diyos. Praise the Lord. Last verse. Titus 3:14. Praise the Lord. And let us also learn to maintain good works for necessary uses, that they be not unfruitful. Yan. Matuto tayo mag-maintain ng mabubuting mga gawa para sa mga kagamitan na nararapat at kailangan para hindi tayo maging unfruitful. Kailan ba maging unfruitful ang sino sa atin? Pag pinutol tayo. Matutuyo tayo, isugba na lang tayo sa impyerno. Kailan tayo maging fruitful? Kung mag-abide tayo kay Jesus Christ. He is the vine and we are the branches. Sigurado yan. Kaya, let us always be clean. Let us purify ourselves. Let us always be obedient para lahat tayo pare-pareho, i-bless ng Diyos, gagamitin ng Diyos for His honor, for His glory. Hindi pa naman basta-basta itong pangako ng Diyos. Covenant ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos hindi lang sa bansang Pilipinas. Ang pag-ibig ng Diyos hindi lang sa Asia. Ang pag-ibig ng Diyos to all nations. So we are bound to go to all nations. Pag hindi yan gagawin ng Diyos sa atin dahil kinasiyahan tayo ng Diyos, wala. Hindi yan mangyayari. Kung hindi man yan mangyayari kaagad, mangyayari yan sa future. Kung hindi man yan sa panahon natin, basta wag lang tayong lumayo sa Kanya, meron niyang appointed time na mangyayari yan. Praise the Lord. Hindi sinungaling
Basta importante, tayo na mga nauna. Huwag tayong mawala. Let us continue. Let us stick on Him. Lagi nating tandaan yan. Kaya humahanap ang Diyos. Sino ang ipapadala niya? Sino ang pagpalain niya para maging blessing? Sino ang gagamitin niya as a clean vessel para magsalita siya through their mouth? Sino ang gagamitin niya para i-enrich niya ng blessings para sila'y gagamitin ng Diyos to bless the work of the ministry? Wala man tayong ibang purpose bakit tayo i-bless ng Diyos. Para mag-abound tayo sa mga gawain ng Diyos. Hindi kayo i-bless ka ng Diyos, iba naman ang nag-abound ang iyong mga gawain. Kung ano-ano ang abound mo sa gawain sa sanglibutang ito na hindi na naaayon sa gawain ng Diyos. So, ninanakaw ng kadiliman, ng kaaway. Kaya sa buhay natin, unlimited pag ang Diyos masiyahan. Unlimited pag ang Diyos ay ma-please natin. Kaya ngayong gabing ito, let us not limit our faith. Huwag nating ilimit yung faith natin. Tingnan natin yung Word of God, kung ano yung pananaw ng Diyos sa mundo, yun din ang pananaw natin. Kung sino yung gustong ipadala ng Diyos para gamitin niya, sabihin natin, here I am, Lord, send me. Pero hindi mo ako pwedeng ipadala kung hindi ako purified. Hindi mo ako pwedeng ipadala kung hindi ako obedient. Tulungan mo ako, Lord Jesus. Masunod ko lahat ng iyong kabanalan, katuwiran. Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat.